Ito yung aso sa may subdivision namin na nagbabahay-bahay para maningil ng buwis. Tapos na siya kumain, naubos niya na yung binigay ko. Umiinom na lang siya ng tubig kasi kasama yan, required yan, kailangan magbigay din kami. Siguro yung next na bahay naman yung sisingilin niya ng buwis. Hindi pa tapos yung side quest natin sa paghahanap ng external drive. Una yung memory card, pangalawa itong external drive. Napakahirap maghanap dito. Hindi ko alam pero sobrang challenging talaga. Tsaka ito pa, hindi madali maghanap ng HDD. Kailangan kung mag-i-invest ka sa hard drive, yung reliable na talaga. Hindi kasi pwede yung mga putyo-putyong hard drive lang kasi mag-i-store ka ng mga videos or pictures doon for a long time. Kapag nasira yun, mawawala yung mga files mo sa loob, tapos yung chance na ma-retrieve, 30 to 40% lang. Na-experience ko na yung masiraan ng hard drive and nagbayad pa ako ng subscription para lang ma-retrieve pero wala, failed pa rin. Yung iba nire-recommend sa akin na gumamit na lang daw ako ng SDD or SSD. Pero expensive kasi yun and hindi siya ideal for me. Depende kasi yun kung para saan yung hard drive na gagamitin mo. Sa akin talaga for storage lang siya ng old videos ko. Okay, so sa wakas nakabili na rin ng HDD. Nung last week na nagpunta ako dito, wala silang stock. Pero this week nag-restock sila kaso konti lang din. Tapos base sa pagre-research ko, mas reliable daw tong WD. Pero ito malalaman natin, meron naman siyang 1 week warranty. Responsibilidad din natin na ingatan, lalo na kapag sa mga shock or pagbagsak. Kailangan talaga ng extra na pag-iingat sa mga ganito. Gusto ko i-check yung loob. Magmamadali din kasi ako ngayon kasi pupunta pa ako ng sementeryo. Hindi ko na siya na-open dun sa loob, baka mamaya walang laman to. Ito lang naman yung dalawang mahalaga dyan, yung cable, tsaka ito mismo, yung hard drive. Huwag ka sana mag-fail. Okay, so sa wakas, nakahanap na tayo ng HDD. Gaano ka safe yung file? Ang kailangan ko na lang i-secure is safe lagi to. Like, hindi babagsak, hindi mababump. Yung kasi yung mga reason kung bakit masisira agad yung ganito. Worth it naman mag-invest sa HDD kasi yung mga mahalaga mong files, documents, videos, pictures, lahat yan pwede mo i-store. At some point kasi dadating talaga na mapupuno yung memory ng laptop or ng phone na gamit mo. And of course, ayaw mo ma-stuck dun sa situation na i-delete ko ba to o hindi para magbigay ng space dun sa bago. Yung memory, yung vibe, yan yung iniingatan mo sa mga old videos or pictures. Marami ako napapanood na vlogger na more than 10 yung ganito nila. So, yung agenda natin for today, mag-edit lang ng vlog, mag-edit ng videos, tapos na yung work ko sa client, like nabigay ko na lahat ng kailangan nila. Yung next naman na kailangan ko mag-focus ngayon, ihanda lahat ng equipment ko is para dun sa event this coming February 22. So far, yun yung major project ko and malaki-laki yung bayad. Kaya nakaka-pressure din. Last week, and na-mention ko rin to sa previous vlog na meron kaming shoot for a clothing brand. I've made a mistake. Para sa akin lang yun, hindi para sa client kasi nabigay ko sa kanila yung kailangan nila and yung gusto nila mangyari dun sa project namin. Yung mga gantong klaseng pagkakamali, yung tawag nila dito, rookie mistake. Urat na urat talaga ako sa sarili ko nung na-realize ko yun. Yung client ko last week, si Laron and Jude, yung kailangan lang talaga nila sa akin, isa or dalawang reel. Tapos nag-offer ako, nagagawan ko pa sila ng isa na sarili kong konsepto. So okay na yung tatlo na yun, lahat yun nakuhaan ko ng footage. And then on that day, nung patapos na kami mag-shoot, biglang naalala ko yung reel na napanood ko sa Instagram tapos sobrang ganda niya para sa akin. And then naisip ko gawin yung ganong klaseng concept. Naisip ko siya gayahin. Perfect na sana yung setting, yung vibe, yung type ng damit na suot nila for that kind of transition. Nagsabi pa ako sa kanila na mag-shoot pa tayo ng isa pa, last na. Tapos ayun na nga, nag-shoot na kami, ginawa na namin lahat, puro tigi-isang take lang, kasi extra na lang yon. Nung pagsakay ko ng sasakyan, chinek ko yung mga last footage na kinuha ko kasi medyo duda na ako. Nakaset lang siya ng 24 frames per second, which is hindi ko magagamit kasi yung kailangan ko at least 60 frames per second para magawa ko yung slow motion na gusto ko. I was like, sobrang na-disappoint ako sa sarili ko nung time na yun. Kaya ako na-down kasi yung feeling ko nun, yung last set of footage na kinuha ko, to be honest, feeling ko mas magiging maganda pa dun sa concept nila. Now, dahil lang sa pagkakamali na hindi chinek yung settings bago mag-shoot, nasira lahat ng plano.
Masyado ako naging kampante kasi yung unang mga set ng footage na ginawa ko para sa kanila, lahat yun nakaset ng 60 frames per second kasi kailangan nila ng slow motion. Nakalimutan ko na isinet back ko siya sa 24 frames per second nung ginawa ko na yung sarili kong concept, yung inoffer ko sa kanila na pangatlo. Kaya ako siya sinet back ng 24 FPS or frames per second kasi mas natural siya tignan sa mata. Kailangan kasi makuha yung actual na blurriness na nakukuha ng mata natin or na perceive in person. So kaya 24 frames per second lang. Yun lang yun. Masyado ako naging kampante. Feeling ko alam ko na talaga yung ginagawa ko. Dire-diretso, nag-shoot lang talaga ako. Ayun na, that's it. Naruwin na lahat ng footage dahil lang hindi nag-check ng settings. Habang nag-shoot ako nung last part na yun, naka-gimbal ako pero hindi ko na siya masyado pinupulido kasi kaya ko naman siya in slow motion sa editing. So naturally, yung footage, meron siyang mga maliliit na unstable footage. Tapos yung movement ko, hindi ko na rin binagalan kasi nga sa isip ko talaga, sa editing, i-adjust ko na lang yung speed ng video. Tapos yun, at that moment, yung natira na lang sa akin, panghihinayang at pagsisisi. Naging sharp and sensitive ako sa settings nung ginagawa ko yung trabaho para sa kanila. Pero yung last concept na naiisip ko na sobrang confident ako dun sa bagay na yon, yung pa yung mismong na neglect ko dahil sa pagiging kampante. So ayun, lesson learned na lang talaga. Kahit mapa-professional or kahit simpleng collaboration lang yan, kung ayaw mong masayang yung mga footage, especially meron ka ng concept na naiisip, always check your settings bago mo pindutin yung record. Sa akin ngayon, kahit itong nagva-vlog, chinek ko pa talaga yung settings bago ako mag-record. Kasi yung mga footage na yun, gagamitin ko rin siya as my own content. Bala ko kasi gamitin yun as a material para dun sa parang mini tutorial na gagawin ko sa IG. Sayang din yung opportunity kasi nandun na yung mga model eh. Wala naman akong someone dito na mahahagilap ko na lang na, oy, pwede ka ba etong oras na to, like mag-model para sa content ko? Hindi ganun kadali yun. Mostly kasi ng mga kakilala ko na pwede rin maging model pagdating sa mga ganyang klaseng clothing brand, may sarili din kasi silang pinagkakabalan. So, medyo ekis tayo dun sa part na yun. Kaya every time na meron akong opportunity na mag-shoot na merong model, minamaximize ko na talaga para din sa sarili kong content. By the way, sinasabi ko rin naman sa kanila yun, hindi basta-basta knockout footage lang yun. Okay, so before we end this vlog, magbibigay lang ako ng konting reminder na always check your settings bago kayo mag-record. Professional or kahit vlog or kahit simpleng reels lang yung gagawin nyo, check nyo pa rin. Napakahirap magbigay ng effort sa something tapos hindi nyo magugustuhan yung kalalabasan or yung outcome dahil lang sa simpleng pagbabago sa settings. Okay lang mag-double check kesa i-blame mo yung sarili mo na dapat ginawa mo to. That's all for me guys. Thank you all for watching. See you again next time. Peace.